Noong 1983, nang mapatay si Ninoy Aquino, ano ang pinakamahalagang tanong sa buong Pilipinas? Sino ang papalit kay Marcos? Itong mga miyembro ng oligopoly, ng mga Lopez at Ayala, kasama na ang kanilang mga kaklase sa Harvard, at ang mga kapwa nila na nag-aral sa Harvard, ang sasagot sa tanong ng mga Amerikano kung sino papalit kay Marcos. Ang malupit sa Harvard University, kapag nagsulat ang mga guro at estudyante doon, lalong-lalo na sa Harvard Business School at sa Harvard Law School, nakikinig ang mga negosyante at gobyernong Amerikano. Dahil alam nila na may pagkakakitaan sa pinag-aralan at pinagsusulat ng mga guro at estudyante sa Harvard. Uulitin ko, kapag nagsulat ang dagsaliksik ang mga taga-Harvard, nakikinig ang negosyanteng Amerikano at gobyernong Amerikano. Ang hinahanap lang ng mga nag-aabang ng papalit kay Marcos ay kung sino ang kayang maging simbolo laban kay Marcos. Sana si Ninoy kasi nakapasok rin siya sa Harvard. Kaso sinipa ng Harvard kasi nagkakalat ng pagiging komunista sa Boston. So uwi siya ng Pinas. Tapos napatay siya. Madali na madala sa emosyon ng mga Filipino. Kaya naging simbolo ng laban ni Ninoy, yung kanyang asawang si Cory, naggaling sa angkan ng Juangco, saan nag-aral sa Amerika si Cory Aquino. Ravenhill Academy, Philadelphia, Notre Dame Covenant School, at College of Mount St. Vincent in New York City. Sino ang mga nag-aral sa Amerika at Harvard na nagplano ng pagtanggal kay Marcos? Juan Ponce Enrile, Harvard Business School. Florencio Abad, Masters of Public Administration at the JFK School of Government and Harvard University. Gerson Alvarez, Ernesto Maceda, Ernesto Garilao, Master's Degree in Public Administration at Harvard University. Jaime Ongpin, MBA, Harvard University. Peter Galucho, MBA, Stanford University, President of First Private Power Corporation, Lopez Group of Companies. Armand Fabella, Economics, Harvard University. Delfin Lazaro, Ramon Del Rosario, MBA, Harvard University. Domingo Siason, Masters of Public Administration, JFK School of Government. Nieves Confesor, Masters of Public Administration, JFK School of Government. Sino naging running mate at vice presidential candidate ni Cory noong 1986? Salvador H. Laurel, Master of Laws and Doctor of Judicial Science at Yale University. Fidel Ramos, United States Military Academy, Bachelor of Science in Military Engineering. University of Illinois, Master's Degree in Civil Engineering, Master's Degree in Business Administration from Ateneo de Manila University. Gloria Macapagal Arroyo, Georgetown University, 1964 to 1966. Mar Rojas, Wharton School of the University of Pennsylvania, Bachelor of Science in Economics. Itong mga taong ito na nakapag-aral sa Amerika, Harvard, Yale, Stanford, United States Military Academy, University of Illinois, at iba pang tanyag na universidad sa Amerika ay magkakaisa upang planuhin ang pagpapalit kay Marcos. Karamihan din sa mga yan ang nag-aral sa Ateneo de Manila University. Kaya alam natin na mga Atenista rin ang may ayaw kay Marcos. Kaya yung nangyari sa EDSA Ek Revolution daw na nagsimula ng February 22 nung magdeklara si Enrile at Ramos ng pagkala sa gobyerno ni Marcos at natapos ng February 25, 1986 ay naluluto na ng maraming taon mula pa noong mga 1980s dahil naghahanap ng dahilan o paraan ang mga Amerikano na palitan si Marcos sa maayos at matahimik na paraan. Yung mga nakapag-aral sa Amerika na miyembro ng mga oligarchs at oligopoly, ginapang nila si President Ronald Reagan, yung tinatawag na lobbying, na pagsabihan ng bumaba sa pagiging Pangulo si Marcos. Noong February 25, para walang gulo, si President Ronald Reagan sinabihan si Senator Paul Laxalt na kausapin si Marcos na cut and cut cleanly. Cut, tapusin mo na pagiging presidente, cleanly. Walang gulo, walang away, walang patayan. Ito ang tunay na nangyari sa pagpapaalis kay Marcos at hindi ang sinasabing pagpupulong ng ilang libong tao sa EDSA, yung people power ek-ek ng mga idiot Aquino followers. Kaya di ba sabi ni Bongbong Marcos, power grab ang ginawa sa pamilya nila? Saan nagpunta si Marcos? Sa Hawaii. Nag-retire si Marcos na kaalyado ng Estados Unidos. Sa pag-retire ni Marcos sa Amerika, yan ang magsasabi sa inyo na walang revolution na nangyari sa EDSA. Power grab, hindi revolution. Yan ang susunod na video natin. Alamin ang tunay na ibig sabihin ng revolution at democracy. At huwag lang kayong maniniwala sa mga kabobohan ng mga idiot Aquino followers na mga walang alam sa political philosophy.